Ngayon ay mas nakikilala na ni Bora kung sino si Jium. Nakita niya ang hinubad na pares na leopard pattern na panty na basta itinapon sa sahig, na kung ito ba ay gamit na niya kanina pa noong kumaon sa school, maganda rin pala raw ang hubog ng katawan nito kahit mayroon na itong anak, habang si Jack ang naman ay napakaganda rin pala raw ng katawan na makikita sa mga kalamnan nito na animoy bato. Siyempre nakita rin ni Teacher Bora ang saging ng bida dahil nasa proseso na ang dalawa upang gawin ang ritual, at hindi makapaniwala ang teacher sa nakakatakot na laki nito, para bang hindi na totoo sa sobrang laki at ang malaking tanong ng teacher ay kung paano raw kaya nagagawa ng bida na lumakad ng maayos, gayong may isang malaking bagay na nakasabit sa loob ng kanyang pantalon. Nagbalik tanaw si Bora kanina noong naglalakad sila sa bayan habang hindi pa bangag ang dalawa niyang kasama. Wala rin daw itong pagkakaiba habang sila'y naglalakad ng hubad noon sa kalye, samantala si Jack ang kahit lasing ay hindi pumayag na makikita nila ni Jium ang bawat isa kaya naman ginamit niya pa rin ang madilim na tali sa mga oras na ito, wala siyang makita sa mga sandaling ito, na para bang siya daw ay mukhang mahihimatay. Gayunman dahil sigurado naman siya kung sino ang kanyang kasama sa loob na si Jium sa harapan, ito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nang nahipo ng babae ang kanyang harap, sabi ni Jium ay matigas at gusto ni Jack ang na sila'y maghalikan. Ngunit sa paglapit ni Jium ay medyo naging malakas ang kanyang pagbangga na ikinakilig ng dalawa kung saan pilit na sinusubukan huwag gumawa ng anumang ingay, dahil nasa tabi lamang si Bora nag-aalala tuloy ito at nagtanong na rin kung sila ba ay maayos. Ipinagpatuloy na ng dalawa ang kanilang ritual nag-kiss muna sa una at pagkatapos noon ay dahan-dahan nang ipinasok. Napangiwi si Jium habang sinusubukan niyang gumawa ng unang galaw, si Bora naman ay hindi makapaniwala na ilalagay talaga ni Jium ito habang siya ay nanunood, bilib rin siya dahil kung siya raw ang gagawa nito ay kailangan niya munang mag-isip dahil masyadong nakakatakot sa laki ng saging, pero si Jium ay nagawa itong lumunin ng buo. Bagaman nagawa nga iyon ni Jium subalit ramdam niya na halos mapuno na rin ang kanyang loob ng butas, nahihirapan din siyang ito'y ipasok ng buo. Napahawak si Bora sa kanyang sariling kipay habang nanunood na kung saan natatakot pa din kung ano raw kaya ang mangyayari sa kanyang tilapia kapag siya ang gagawa noon, gaya ng ginagawa ngayon ni Jium. Pero kung base sa kanyang nakikita ito ay hindi naman masakit at masama. Sa sumunod ay mas lalo pang nagulat si Bora sa nakita gayong paano raw naging bastos ni Jium sa pagtuwad nito sa kanyang mukha, na kung siya ba ay hindi man lamang nahihiya. Siya ay kumakain habang ipinakita ang kanyang asno, malinaw naman na alam niya na mayroon silang kasama dito, at kung natutuwa ba raw si Jium na ito'y ipakita talaga sa kanya. Dahil dito ay naalala ni Teacher Bora ang nasabi sa kanya noon ng bida na ang butas ay ginawa upang mag-release ng enerhiyang yin, napatanong tuloy siya sa isipan na kung talagang ginawa ba talaga ang butas na ito para sa gayong enerhiya, ito ba ang dahilan kung bakit dapat sila ay malayo. Samantala itong si Jium ay hinihingal na sa mga sandaling ito at malapit na siyang sumuko, nang napansin ni Cardo na bumagal ang kanyang galaw ay siya naman ang sumakay sa ibabaw. Lalo nang nag-init ang katawan ni Bora noong makita niya ang pagbabago ng pwesto ng dalawa, naramdaman naman ni Jium na tila nagkamali siya ng hiling na ipasok ng malalim, dahil ngayon ay parang mabibiyak na raw ang dulo ng kanyang sinapupunan. Habang halos gumapang na siya sa sahig ay medyo nagselos si Bora kaya naman nangako siyang balang araw ay gagawin na niya ito sa totoong buhay, at dito muli sa panig ng dalawa nagsabi na si Jium ng kanyang pagsuko, pero sa halip binomba pa siya ng ating bida ng malakas kaya naman nag-echo ang malakas na hiyaw, na ikinabahala tuloy ni Teacher Bora gayong hindi niya batid kung ano ang nangyayari sa dalawa. Buong akala niya ay natapos na sila pero patuloy pa rin hanggang ngayon. Dahil sa paulit-ulit niyang naririnig ang pagsuko ni Jium ay lumapit na ito sa dalawa upang pagsabihan ang binata na pinupuwersa na niya ang babae. Sa punto na ito ay kailangan na niyang kumilos upang pigilan, dahil dito ay napagtanto na ang butas na ito ay hindi talaga maganda base sa nakikitang sinapit ni Jium. Hinawakan niya ang kamay at sabay nagtanong sa kalagayan. Ngunit wala naman binanggit si Jium na siya ay tulungan sa halip tinanong lang na kung totoo bang hindi pa talaga nasusubukan ang butas na ito, sa pag-aakala na talagang wala pang karanasan si Bora sa lugar na ito ay sabi ni Jium na panoorin ang kanilang ginagawa, bago pa makareact ay hinalikan siya ng basta ni Jium,
Bagaman pareho silang babae at medyo nagulat sa kakaibang kilos ay hindi ito pumiglas nang maramdaman ang paglalapat ng mga dila. Ang paanyaya na iyon ni Ji-yoon pumayag si Teacher Bora kahit hindi siya sumali sa ritual ng dalawa, mas naging malinaw naman ang kanyang panonood, hanggang sa matapos ang ritual at nooy tuluyan ng bumagsak si Ji-yoon, nang nakita ni Bora ang saging ng bida na medyo may buhay pa rin matapos ang matinding pagsubok, napalunok na lamang ito ng tuyong laway at tila ba ito na raw ang kanyang pagkakataon, na makahipo man lang sa saging ng binata, at sa kinabukasan. Nagsimula ang araw dito pa rin sa tindahan at sa mga oras na ito'y maririnig ang paghuni ng pinto na isang pahiwatig na may paparating, sa mataas na sikat ng araw ay malalim pa din ang pagkakatulog ng dalawang lasing kagabi,